Tama naman po yon. Lahat naman ng bagay ay galing sa Diyos. But when it comes to control, dun papasok yung espiritu ng Diyos-Diyosan. Halimbawa, binigyan ka ng Diyos ng property. So, sabi ng Biblia, it is God who gave us the power to get wealth. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan para tayo ay magkaroon ng kayamanan. So, ngayon may kayamanan ka na. How do you control it? Just like money, how do you control money? So, the way you control money, kasi nga sabi ko nga, we are a free will moral agent. Tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihang mamili, magdesisyon. So, out of that, naaabuso yon. Doon lumilikha ang tao ng sarili niyang kalooban. At pag ang sarili ng tao, sariling kalooban na ng tao ang nananaig, doon lumalabas yung espiritu ng Diyos-Diyosan. Ulitin ko mga kapatid, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, your God is your belly. Ang Diyos daw natin ay ang ating tiyan. Sabi ko, buti na lang malaki yung Diyos ko. Ay, ibig sabihin ni Paul is yung sarili nyo lang, yung ginodiyos ninyo. So, ano yon? So, ibig sabihin, ang Diyos-Diyosan, ang idols, it's something about what we control and what we choose. Kaya diba, kahoy, wala namang buhay yan. Pero pag ginusto ng sarili mong sambahin yung kahoy, magiging Diyos-Diyosan mo siya. So, who give power to the idols? You. Ikaw ang nagbigay ng kapangyarihan doon sa object para maging Diyos-Diyosan mo siya. That's why, kaya nga alam nyo yung binigay sa atin ni Lord na free will, napakamakapangyarihan yan. It can give you eternal life or it can send you to hell. Grabe yung power na yan. Kaya yung totoong wealth na binigay ng Panginoon, it's not just those creation, mga puno, mga ano, hindi yan. Hindi lang itong mundong ito. Ang totoong binigay sa atin ng kapangyarihan ng Diyos na hindi niya binigay sa ibang creation niya ay yung free will. Yung kakayanang magdesisyon. Yung kakayanang pumili. At itong nangyari, nung unang panahon, merong mammon. Ang tawag nila ay mammon. Ito ay Diyos-Diyosan na kung saan ito daw ay tumutukoy sa Diyos ng wealth and prosperity. Well, if you're going to research, mammon is also the name after the devil. Suriin mo siya. Kasi who controls, diba, God created everything in the world. And God throw away from heaven itong si Satan. And he became the prince of this world. Prinsipe siya, diyan sa kalawakan. Siya yung espiritong ng the spirit of deception, spirit of war, spirit of bitterness, spirit of sin. Siya yung pakalat-kalat dyan sa kalawakan. Ngayon, yung Diyos-Diyosan nung unang panahon na yon, yun yung sinasamba ng mga tao. Hanggang ngayon, mga kapatid, may umiiral na ganon, na kapag meron ng pera, hindi na nakokontrol ng tao yung kanyang magandang ugali. Kahit Kristiyano. Alam niyo ba yon? Sometimes it also creeps to the churches. Kasi hindi naman yan, hindi niya i-influensyahan yung kanya, na ang influensya niya yung hindi kanya. And the church is different. Kaya nga, di ba, iba yung ating kaisipan, iba yung pamumuhay natin, iba yung pamamalakad natin. And why is that? It is because the thinking of the enemy and the thinking of God are truly separated. Magkahiwalay yun. Kaya ito, mga kapatid, si Mammon, kaya sabi ng Panginoon, you cannot serve God and Mammon. Hindi mo pwedeng sambahin ng Diyos. At the same time, sinasamba mo rin ang pera o ang kayamanan. Some will sell their souls. Next slide, please. Ang iba, ibebenta nila ang kanilang kaluluwa. Hallelujah. Huwag niyong gagawin ito, mga kapatid, ha? Naibebenta pala yan, Pastor. Magkano ba? Sa tingin niyo, magkano? Ano ba ang kaluluwa ngayon? Ha? Well, alamin niyo na lang kung gaano kahalaki ang halaga ang dugo ng Diyos. Ganon kahalaga ang kaluluwa ng tao. Kaya ko isang lahat ng mga pastor ng mga 3 million.
Benta ko ng 3 million yung kaluluwa ko. Okay, is that only the worth of Jesus? Yan lang ba ang halaga ni Jesus sa inyo? Bebenta mo ang kaluluwa mo ng 3 milyon? Eh mga kapatid, hanggang ngayon, sariwa pa rin yung dugo ni Kristo sa buhay ng mga taong tumatanggap sa Kanya sa pananampalataya. Hindi kayang tumpasan ng pera yon. Heaven and earth shall pass away, but the word of the Lord, the blood of Jesus, Jesus Himself, He is the truth and the life, will not pass away. Alam niyo mga kapatid, kaya pag kayo ay gusto niyo medyo nanghihina-hina kayo, gusto niyo mag-backslide, kung sakali lang isip-isipin niyo kung gaano kayo kahamahal yung tubos ng Lord sa inyo. Ba, pag pupunta ka sa, diba dati mahilig tayo magsanla ng ating mga aritis, ganyan, mga mga sing-sing, di ba? Yung mga dati noong unang panahon, gano'n sa panahon, mahilig ako sa alahas dati. Sinasanla ko yung pag ano. Pag tutubusin ko na, may tubo na siya. Ang kaluluwa, pag sinanla mo ito kay Satanas, naku, tonto si Satanas. Naka-jackpot siya. Kasi isang tao lang na magsanla ng kaluluwa sa kanya, super ano na siya, super saya na siya. Kasi ang kaluluwa ng tao is incomparable and it's full of value. Na even Lord Jesus Christ was interested to pawn you back. Yung pang tubusin ka, to redeem you. Nagka-interest ang Diyos. Grabe mga kapatid. Kaya, yun yung gustong-gusto ni Satan. It's not the end. Hindi yung mga wealth ng mundo. Kaya tinan mo, kaya niyang kontrolin, Ang hindi lang kayang kontrolin ni Satanas, mga kapatid, hanggat hindi sumasampalataya sa kanya, ay kaluluwa ng tao. Satan can control power while on earth. He can control money. Nakokontrol niya yan. Pero pag ang tao, nakontrol niya, ay jackpot siya. Kaya ang binigay ng Panginoon sa atin na panlaban kay Satanas is yung power to choose. Kapangyarihang pumili. Kakayahan mong pumilit magdesisyon. Yun ang pinaka-best weapon mo kay Satanas. Piliin mo palagi ang Diyos. Pag pinili mo ang Panginoon, kahit magkandara pa yan dyan, talaga magbali-balentong yan dyan mga kapatid, yung mga demonyo na yan. Pag ikaw nagdesisyon ka na ikaw ay maglilingkod sa Diyos no matter what happen, then the enemy, mga kapatid, is like a defeated foe, the Bible says. He is a defeated foe. Matagal na siyang talunan, kaaway. Everybody say amen. Doon mo ipapasok yung context ng, di ba, yung mga nothing can separate us from the love of Christ, di ba? And we are more than conquerors. Doon mo ipasok yon. Bakit ka sinabing more than conquerors? It is because what you have is that something that enemy cannot hold and cannot be defeated. Bagay na meron ka na hindi kayang talunin ni Satanas sa iyo. Ano yon? Espiritu ng Diyos. Kaya pag sinabing who is the opposite of God? No one opposites God. Because God is God alone. Hindi pwede sabihin, opposite of God is Satan. Pinantay mo si Satanas kay Diyos sa Diyos? Hindi mo pwedeng ipantay si Satanas kay Diyos kasi si Satanas is just a created being. So who is the opposite of God? No one. Pwede mong sabihin, the opposite of good is bad. Yan. Pero pag sinabing the opposite of God, no one opposites God. Walang pwedeng pumantay sa level ng Diyos. He is a sovereign and omnipotent, omniscient, or powerful God. Everybody, clap your hands to the Lord, mga kapatid. Lord, we worship you, Jesus. Kaya huwag tayong makikipagkasundo kay Satan. Once we were told of a story, mga kapatid, that one people is already sold his soul to the devil. And then when he asked what he meant by this, and then he explained, some who wanted to be rich would pray to the devil and sell their souls in exchange for wealth and prosperity. The way that brother explained is a demonic spirit that would actually appear to them as they prayed to the devil. This would result in getting rich. Lumayaman daw yung mga tao. Nagbebenta ng kanilang kaluluwa kay Satanas. But usually, in the midlife, around 45 years of age, the devil would come to claim what they had sold him, their soul. Those who witness the death of such
Sad would scream, pleading for more years, begging to spend or to spare the flames of hell. They would bloat up with the worms or maggots and such and die in a horrible death like Herod, who was filled the maggots and died in Acts chapter 12 verse 24. Ito po yung sinasabi mga kapatid. Na may mga tao daw na nagbebenta ng kanilang kaluluwa kay Satanas. At anong nangyayari? Yung mayaman naman daw sa talaga sila. Kasi mammon nga yun eh. You worship mammon, ang kapalit nun yung kaluluwa mo. But in the midlife, bago matapos ang buhay mo, kukunin niya yon sapagkat nga, ibinenta mo sa kanya. Now, stories like this, alam kong alam nyo na. Ewan ko lang sa mga new generation kung alam nyo na ito. Famous people like the Beatles, sino pa? Yung mga wealthy personalities nung unang panahon, inamin talaga nila, they sold their souls to the devil. At kita mo naman, even up to now, favorite na favorite ko, that's my favorite band, ang Beatles. Kayo ba? Siguro, favorite mo yung Brother Ronald, di ba? Can't buy me love. Diba? Ano pa? Yung ano? Ano yun? Anong kanta sis? Father and Son and the Holy Ghost. Ano ba? Spiritual naman sa'yo, sister. Diba? Yung, this band is really like a famous band sa buong mundo. Sabi din nila, si Michael Jackson is one of the one who sold his soul. Pero kita mo yung katanyagan. Pero hanggang ngayon, pag nag-shopping yun, meron isang documentary, si Michael Jackson, pag nag-shopping yun, hindi nagsha-shopping yun ng yung tinitinan ng presyo. Tumuturo lang, may nakasunod sa kanyang assistant niya. Pag sinabing, this one, nilista kagad. Naglalakad lang yun. Wala pa siguro mga 10 minuto, 20 minuto, nagsha-shopping yun. Tinuturo niya lang. Hindi niya problema ang pera. Ang sinusunod niya, yung gusto ng mata niya, yung soul. Ito. Lahat yun, nabibili niya yun. Hallelujah. Kahit magpunta sa SM, no, gawin niyo yun mamaya. Sabi ng gwardiya, no, may sira. Hindi natin kayang gawin yon, pero siya kaya niya. Kasi nga, yung kanyang katanyagan, yung kanyang pera, ay nagbibigay sa kanya ng ganong klaseng comfort sa buhay. Pero again, mga kapatid, hindi doon nasusukat ang buhay. Hindi doon nasusukat ang buhay. Ang buhay ay nasusukat kung gaano karaming panahon at atensyon ang ibinibigay natin sa lumikha sa atin. Kaya if you spend more time with the Lord, you are much more wealthier than the wealthiest man in the world. Kasi you recognize the one who gave you wealth. Beware the love of money. Slides number 70. Because money itself doesn't cause that evil. Which often results from its use. It is the love of money that is the root of all sorts of evil. The danger isn't in having money, but in loving it. Totoo yan, di ba? Yung dahilan ng evil, it's not the money itself. Kahit 20 yan, kung mahal mo yan, masama yon. Pastor naman, 20 na nga lang ito, di ko pa mamahalin. Hindi naman masama yung 20. Ang masama, yung inibig mo yung 20. Tinabi mo sa pagtulog mo. Ano pa? Tabi mo sa pagkain mo. Ano pa? Sa panahon ng pangangailangan, ayaw mong gamitin. Ano pa? Pag namamasahe, nagwa 1, 2, 3 ka. Tumatakbo ka. Naranasan niyo bang mag 1, 2, 3? Yung talagang wala na kayong pera? Naranasan niya? Grabe ito, nagwa 1, 2, 3 oh. Kunwari nakapagbayad na. Alam kayo ng driver yan. Kung sino pa hindi nakabayad. Alam ng driver yan. Ayan, di ba, Brad? Alam mo yan kung sino ang nagbabayad o hindi. God knows who does not pay. Who does not pay. So, sobrang hirap ng buhay dati. Pero ako mga kapatid, kinakausap ko yung driver.
Sir, pwede ba ako? Kuya, pwede ba ako dito sa tabi mo na lang? Di ba sa jeep merong yung space? Sabi niya, bakit? Wala akong pamasahe eh. Parang sasabihin ng driver, bakit? Pag dito ka upo sa tabi ko, wala pamasahe. Sabi, hindi, sakay ka na doon. So, yun, at least nagpapaalam ako. Tapos, sa amin kasi sa probinsya, ang pagpara, hindi para. Kinakatok. Yung kinakatok. Ginaganon. Ganon ba sa inyo? Sa amin, sa probinsya, kinakatok yung bubong. Minsan naman yung pinapalo ng piso. Ting, ting, ting. Yan. Hinto yan, oo. Ngayon kasi meron ng hinihila-hila, umiilaw. Amin, di uso noon. Kakatokin lang. Ayan. Tapos may conductor minsan yan. Tapos pag ang conductor pumalo sa bubong, hihinto yung ano. Ewan ko sa inyo kung ganun dito, pero sa probinsya sa amin ganun. Pinapalo yung bubong, kinakatok, hihinto. Pero alam niyo mga kapatid, kahit gano'ng kalaki ang pera, kahit gano'ng kakonti ang pera, pag nilapatan mo ng affection, kanina di ba sa number 2, sabi doon, where do we put our affection? Saan mo binibigay yung iyong feelings, yung iyong affection? Kahit gano'ng kalaki ang halaga niyan, o kahit gano'ng kakonti ang halaga niyan, doon nag-uumpisa ang evil. The evil itself begins, listen, in 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 us. Sabihin nyo, mali ba o tamang observation ko? Ikaw, Brother Francis, is it the right observation? Okay, let's say, pera, 20. So, 20 itself is hindi masama. Nakakatulong, nakakapambayad, pamasahe, pambili ng tinapay, pambili ng sakto, o anong bibili mo dyan, taho, ganyan, nabibili yan. Pero ang pera, wala siyang kaluluwa. Pero yung pera na yun, kahit 20 yun, pwede ko siyang gawing masama. Paano ko siya pwedeng gawing masama? Wala naman siyang kaluluwa. Wala naman siyang wala siyang right to decide. Paano siya maging masama? Kung sino yung may hawak, innate sa kanya. Kaya you can do good to that 20 bill or you can do bad to that 20 bill. Kasi yung affection, hindi naman yan galing sa 20 o sa pera eh. Saan galing yan? Sa tao yan. Nakuha niyo ibig sabihin. Kaya, when you offer something to the Lord, kaya sabi ng Biblia, God loves the cheerful. Anong cheerful? It's a feeling, it's an emotion. Gusto ng Diyos kasi nandun yun eh. Kahit, pastor, 20 lang to eh. Ibigay mo lang masaya. Kasi kahit 1,000,000 yan, kung nakasimangot ka, masama loob mo, root of all sorts of evil. All sorts of evil. Kaya kahit 20 yan, kung talagang yan ang laman ng pera mo, anong pitaka mo, at yan lang ang pera mo, ibigay mo ng masaya ka. Ibigay mo ng maluwag sa'yo. Kahit 1,000,000 yan, 50,000 yan, kung nakasimangot ka, dahil mong iniisip, saan kayo dadalhin ito ni pastor? Itatext ko sa kanya. Babantayan ko si pastor, magbibigay ako sa kanya ng malaking tithes. Titingnan ko kung manlilibre to. Anong obligasyon ni pastor na manglibre? Hindi ko sinuturo ang maging madamot ang pastor ninyo. But I'm trying to tell is, if you are going to give and yet you have these conditions, don't give. Kasi sa'yo babalik ang sumpa niyan. Sa salitang malas. Doon na lang tayo, salitang malas. Because you do it with a wrong affection. Ano ba ang love? Di ba? 1 Corinthians chapter 13. Ano bang pag-ibig? Hindi naninisi. Ano pa? Di ba? Basahin natin. Sige. Basahin natin. Baka kasi magkamali pa ako dito. Baka anong pag-ibig yung maturo ko dito. Sige. Pastor James, pwede ba yan? The love chapter. 1 Corinthians. Okay. Baka kasi ito, sabi niya kasi, it is the love of money. The root of all evil. So, kunin natin yung ugat. Okay. Okay. Verse number, ano ba? Yan. Sige pa, para sa unahan pa yata yan eh.
Sige pa, taas pa. Hindi, sa ano, sa verse 1 mo umpisahan. Anong version to? King James? Okay lang yan. Okay, sige. Verse 1, though I speak with the tongues of men and angels and have not charity. Charity is love, ha? Okay. I am become a sounding brass, as a tinkling cymbal. Verse 2, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, tinan nyo ha, kahit na anong milagro, ang dami mong alam, Bible teacher ka, lalim-lalim ng pagkaunawa mo sa Biblia, tagal mo na sa church, grabe yung faith mo, though I have all faith. Hindi biro yan ha. Yan yung mga nagmimilagro na, tumutumba yung tao. Di ba? Pag yung nag-speak ito, hinihipal lang, tumutumba. Ibang klaseng holy hininga niya. Parang sa yung Panginoon eh. Hinihingahan lang eh. Verse 3, sabi niya, so that I could remove, verse 2, I could remove mountains, I have not charity. Tignan niyo kahit meron ka no, pero you have not charity, I am nothing. This is declared by Paul. Grabe mag-exegesis si Paul ng Word of God. Grabing lalim niya. Verse number 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Wala. Wala. Katsunugin ka pa. Pamigay ka. Ano ngayon kung abo ka na? Diba? Eh di, halo sa lugaw. Sumunod na verse. 4, charity suffereth long. Ngayon, di ba, the love of man is the root of all evil. Ano yung love? Di ba, the love. Kapag ikaw ay, you sacrifice everything because love is suffering long. Ibig sabihin, you sacrifice. Di ba? Ang nature ng love is sacrificial. So kung may yung bagay, hindi mo kayang isacrifice, kabaligtaran yun, di ba, sinabi sa ano, ang pag-love, ito yon, charity suffereth long. Pag yung wala ka namang love, o kung baligtarin mo, bigyan mo ng love yung pera, ibig sabihin, tinitiis mo yung halaga ng pera, kaysa sa i-spend mo yung halaga ng pera, pero tinitiis mo siya, ano tawag yan, nagkukuripot ka, yan, charity suffereth long and is kind. So, ibig sabihin, yung iyong affection ay wala sa tao, kundi nasa pera, ang tingin mo sa pera, napaka-kind sa iyo, Diyos mo siya. Charity envieth not. So, ibig sabihin, nung sinabi kanina na money is the root, the love of money is the root of all evil, if we, ano bang envieth sa Tagalog? Inggit? Naiinggit? May tao kasi na may pera na inggitero pa. So yung affection mo na, di ba, kumita siya ng 1,000,000, uy, ako rin gagawa, kikita. Maran, you try to, you put your affection doon nga sa pera. Charity, bontet. Ano kayong bontet? Hindi yung buntis, no? Kasi bontet naman. Ano yung bontet? Buntit ako, hindi yan. Ano sa Tagalog? Sige. Ha? Does not brag, hindi nagmamalaki. Oh, di ba? Hindi buntit na magaspang na pag-uugali, nagbabrag, nagyayabang. Di ba? It's not puff up. Ano yung puff up? Parang pabigla-bigla, arrogante, yan, nagmamataas. Yan. Pabugso-bugso. Next. Verse 5. Do not behave itself unseemly. Seeketh not her own. Ito yung gusto kong puntuhin. Hindi niya hinahanap yung kanyang sarili. Kasi when you love money, you always look to yourself as you the one who needs it and nobody needs it. Kaya hindi mo maibigay, ikapu, alay, mga pledges and everything because you think that you only need it and no one needs your money. Kaya hindi mo maibigay. Because the nature ng love, kabaligtaran. You don't seek yourself.
Di ba, ang sabi nga nung, di ba napapanood nyo sa TikTok yata yon o sa Reels? Kapag daw, ang puno nagbunga, ang kumakain daw ng bunga ay hindi yung puno. Ang kumakain daw ng bunga ay ang iba. So kapag tayo daw ay nagbubunga, sabi niya, yung ating bunga ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa iba. Sa madaling sabi, pinagbubunga ka ng Diyos, hindi lamang daw sa pansarili nating pangangailangan, kundi sa pangangailangan din ng iba. Sabi Brother Francis doon sa inyong ano 'yon? Hindi AMD. Hindi pa naman AMD yan. Gusto mo na mag-AMD, Brad. Doon naman sa Hypen, 'di ba? Ang buto ng mansanas, kaya mong bilangin. Ilan ba ang usually buto ng mansanas? 2? Apat, 2, 4, 5. Basta, ganyan lang. Halimbawa, kaya mong bilangin. Pero pag yung binhi daw, kunin mo yung buto, itanim mo, pag bumunga yun, hindi mo kayang bilangin. Pero yung binhi, kaya mong bilangin. Ang point nun, yung seed faith. Kaya tuwing nagbibigay tayo sa Panginoon, it is a seed you planted before the Lord. Yung pagbibigay natin, tithes, offering, binhi yun tinatanim mo yun sa Diyos. Pag nagbunga yun, hindi mo na mabilang. Pero ngayon, nabibilang mo po, 50 lang to wala ko ibang pera Nabibilang mo siya. Pero pag binalik ng Diyos sa'yo yan, naku mga kapatid, bibili ka ng counting machine. Ibang klase na pag sumweldo, counting machine. Chine-check muna. Ma, ito yung sweldo ko, pakibilang mo. 3 araw na, di pa tapos yung asawa mo nagbibilang. Walang ligo-ligo. Bilang ng bilang. Grabe, no? Grabing blessing yun, mga kapatid. Tanong, Pastor, darating ba tayo sa ganon? Ang makasasagot ay kayo. Kasi kayo ang magtatanim. Ako magtatanim ako. Aasahan ko yon. Pero kung ako para sumagot para sa inyo, hindi ko kayang gawin yon. Kayo ang sumagot ng para sa inyo. Kung willing kayong magtanim, di isang araw, willing din kayo magbilang ng mga pagpapalang idadagdag ng Panginoon sa atin. I do really believe in that. Ako mga kapatid, many times I told you, ang istorya ng buhay ko, I started talaga as in nothing talaga. As in zero. But God proved to me. Kasi sabi ng Panginoon, mangangaral ka ng biyaya. Paano ka naman mangangaral kung ikaw ay walang biyaya? Totoo yan. Challenge ko si Lord. Sabi ko, Lord, magpapastor ako. Nagtuturo ako ng salita mo. At kasama sa tinuturo ko ang biyaya. Kung hindi ko mararanasan yung Panginoon, paano ko ituturo yan sa tao? Di ba? Lakad. Kadilak. Sabi nga ni Pastor Romy Ramos dati, kadilak. Kadilakad lang. Napudpud yung sapatos ko, akalakad. Yung pilar na yun, naikot ko yan. Dami ko naapakang mga tatsi dyan. Nung unang panahon, talaga namang, nung nakaraan, sinama ko pa si Pastor Jay. Nung nakaraan, magbibisitation kami sa isang pastor na may sakit. Sabi ko, bago natin bisitahin mo natin membro. Sige, samahan kita, sir. Sabi, sinamahan niya ako. Pasikot-sikot doon sa may pilar kasi meron dyan yung sa Mulabeset. Ang tagos niyan, daang hari na Sabi ko, sir, maliligaw si Waze dito. Hindi pumapasok si Waze dito. Sabi ko kasi, talagang malilito siya. At ang kitid ng kalsada, tao lang nakakadaan. Daming mga time bomb doon. Kaya dapat marunong kang medyo flexible yung mga hita mo at saka tuhod mo doon. So talagang iba-iba. Iba-iba hugis, iba-iba kulay, iba-iba amoy. Talagang, iba talaga. Ngayon, kung ikaw ay maarte, mangangaral ka ng salita ng Panginoon habang kinakalabit yung ilong mo ng kung ano-anong mga amoy dyan, hindi ka makakapangaral doon. Pero nakita niya, sir, naabot mo to. Nako, nung payat pa ako, kilala ako dito. Kasi ganoon yung itsura ko dati, nipis-nipis ko. Galugad ko yon. Bible study doon. Mga tao, mga bata, tumatakbo ngayon, lalaki na.
Dahil sumasalubong sa akin, nagmamano. Pinatunayan ng Panginoon. Tapos, paglipas ng ilang panahon, yung isang kapatiran, sabi niya, Pastor, uwi na ako ng Masbate. Oh, ang gagawin mo doon? Eh, doon ako maghahanap buhay. Sige. Paglipas ng isang buwan, sabi niya, Pastor, may tricycle dito. Hindi na ginagamit. Papadala ko dyan sa Maynila. Kala ko naman, ang ganda. Sabi ko, tricycle. Praise God. Hallelujah. Sus, pagdating mga kapatid, mas matangkad pa yung sidecar sa motor eh. Alam niyo yon? Nakakita na kayo ng ganon? Motor, mas matangkad yung sidecar kaysa sa motor. Sabi ko, grabe nung bro. Tapos nakaangat pang ganon. Sabi ko, para namang Hindi, kasi pastor, pag nasakyan niya, medyo bababa. Nag-explain pa. Sabi ko naman, sige. Dami kong tricycle dati nung bago tinawag ng Panginoon. Mga tricycle ko, gaganda, pupogi, mga stainless ang binibili ko, mga ano. Ayun ang negosyo ko dati sa Bacoor. Nung nagpastor ako, kahit bisikleta nga, wala ako eh. Hindi ako nagbibiro. Pinadalan ako ng tricycle. Kala ko, ganda siguro nito. Pagdating mga kapatid, ayaw kong sakyan eh. Paano sasakay ka ba naman, nakakurbata ka, tapos sasakay ka na nakatingala yung, para ka sumakay sa kalabaw. Kulang na lang kalabaw eh. Okay ba yung kalabaw kasi talagang at least nature yun at creation ng Panginoon. Pero pinatunayan ng Panginoon. Sister Pras, bigla pag naplatang kami, nauubusan kami ng gas. Magkano lang naman ang gasolina noon, Pastor James? Nauubusan pa. Ito niya ako nagbibiro. Sister Pras, naka-high heels, tulak-tulak siya. Ano ba naman ito pa? Tiis ka lang, ma, sabi ko. Para sa kaluluwa ng Panginoon yan. Nakaluluwa para sa Panginoon. Paglipas ng panahon, mga kapatid, ayun na. Yung prayer ko, sabi ko, Panginoon, paano naman ako mangangaral nito kung ganito? Nag-prove ang Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ang bahay ko, Bacoor pa. Umuwi ako, halos araw-araw ako nasa pilar. Wala akong, yung matirahan. Gabi na ako umuwi. Kami dalawa ni sister pa, sabi ko, Lord, magkakasakit naman kami nito, Panginoon. Sumunod na linggo, sabi kapatid ng pastor, dito na kayo tumira sa pilar. Sabi ko, pangarap yan. Pangarap ko rin yan. Sabi, hindi, pastor, totoo yan. Hindi nga nagbiro. Paglipas sa isang linggo, nandun na kami sa pilar. Wala kami pinabayarang upa. Kahit piso. Ang ganda pa nung tinitira namin. At laki. At may kasama pa kami. Na paggabi lang lumalabas. Hindi ako nagbibiro mga. Susubukan ng Panginoon talaga yung pananampalataya. Pero may opisina ako doon kalaki-kalahati nito. Iba pa yung sa bahay, iba pa yung kwarto, iba yung sala mo. Kalahati nito, opisina ko. Ilan naman yung libro ko noon, ilan lang naman. Ang laki naman itong opisina ko. Maya-maya, Maya-maya may malalaglag na daga dyan. Hindi ako nagbibiro. Lumalaglag na daga. Wala namang butas ang kisame. Nalalaglag, inuud na daga. Talagang gusto kaming ibugawin ng demonyo doon. Tapos matutulog kami ni Sister Franz, ang maliit pa yung mga anak na, tutulog. Biglang may nagtatakbuhan sa opisina ko. Hindi ako nagbibiro, mga kapatid. Talaga naman doon ko naranasan kahit hindi maganda boses ko, kanta ako ng kanta, mga kapatid. Totoo yan. Sister Franz din. Tapos pa naglalabas, may likod bahay. Merong isang maliit doon na hindi binubuksan mga yun, parang stockan yun eh. Stock ng mga may-ari dati noon. Hindi binubuksan. Pa naglalabas siya, sabi niya, para may tumitingin sa akin dito, may nakatingin. Huwag ka na maglaba dyan. Sabi ko, dito ka na sa may bandang harapan, maglaba. Pag magwalis ka nga dun sa likod. Sabi ko, hayaan mo marumi yun. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid. Yung faith mo, i-increase ng Panginoon. Walis ako doon. Bahala ka sa ko. Pag ikaw humarang-harang, walisin kita dito. Hindi ako talagang nangyari yun, mga kapatid. Biri mo, wala kang pera. Titira ka sa magandang bahay. May multo nga lang, di ba? Kaya gustong-gusto ng mga yung mga lumang bahay abandonado, paupahan nila sa mga Pentecostal. Totoo yan. Talsik yun. Meron kaming, nakaraan, nag-iikot-ikot kami nung nakaraan dyan sa loob ng Pilar de. Meron dyan 50 years old, higit na bahay, ang laki. Binibenta, pinuntahan namin. Pagpasok kong gano'n, sister pa siya kasama ko, tsaka isang kapatiran. Pagpasok, sabi ko, teka lang, babalik ako sa kotse. Hindi ako, nararamdaman ko. Teka lang, sabi ko, babalik ako sa kotse. Bakit? Hindi, kayo na lang muna, ito lang ako sa kotse. Hindi ako nagbibiro.
Pagpasok doon, Sister Pars, naramdaman niya. Lalo yung isang kapatiran. Pag uwi, uwi. Ayaw naman, pastor. Sabi ng kapatiran, ayaw doon, pastor. Mano, sa ganyan. Sabi sinasabi. Tapos sabi ko, oo, ayaw nyo. Oh, kasi may nakasunod na sa inyo. Mano, may totoo yan, totoo yan. Sumakay doon sa kotse. Pero ang problema, hindi nag-stay sa kotse ko. Umuwi yung kapatiran sa kanila. Pagdating sa bahay, di ako nagbibiro, totoo ito doon sa loob, hindi mapayapa yung kapatiran. Tumawag siya, pastor. Parang, pastor, meron akong nararamdaman. Sabi ko, oo. Sa'yo sumunod, no? Hindi siya makatiis sa akin, eh. Sabi ko, mabaho kasi ako, sabi ko. Ikaw, sumunod sa'yo, buksan mo yung mga bintana mo, bugawin mo. Binuksan yung mga bintana. Awit siya sa Panginoon. Tapos nirebuke niya. Yun, nakatulog siya ng maayos, nawala. May mga masamang espiritu talaga sa mundo. Hindi lang natin talaga nakikita. Kung hindi tayo aware, yung mga unbeliever, di naman aware sa ganyan eh. Okay, yung iba, nandun sa bahay nila nakatira. Tira mo, walang bisyo dati yung tahanan, ngayon punong-puno na ng bisyo. Bakit? Espiritu yan. Yung tahanan natin, wag natin papasukan yan kahit na, may bisita kayo, naninigarilyo. Excuse me po, hindi po naninigarilyo ang pamilyang ito. Baka pwedeng gusto niyo manigarilyo doon po kayo sa labas, wag sa bahay namin. Kahit kaibigan mo pa, wag mong papasukin kasi may nakasunod yan. May bit-bit yan. Ba yung birthday yan, papa-birthday ka, tapos, siyempre birthday yan naman, darating mga kaibigan ng mga unbelievers, tapos, Brad, baka pwede namang kami lang, dito lang kami sa labas. Wag nyo rin payagan. Kasi nag-iimbita yan ng espiritong susunod dyan. Yung mga anak nyo, nakikita nila yan, ay pwede palang uminom. Pag birthday yan. Ay pwede palang manigarilyo. Pag birthday yan. O kahit di na ninigarilyo yan, pero paglaki niyan, papapasukin yung mga barkada niya na ninigarilyo kasi pwede naman pala. Kaya huwag niyong gagawin yun, mga kapatid. Huwag niyong bibigyan ng pagkakataon ang demonyo na makapanaig laban sa inyo kasi mamimihasa yung demonyong yan. Amen. Pangako nyo yan, mga kapatid, para sa mga susunod na mga henerasyong Kristiyano. Amen. Ba't ba tayo napunta sa demonyo? Di ba nandito tayo, di ba? Sabi ko sa inyo, minsan mahirap magpastor kung saan-saan tayo napupunta eh. Pero yun, hindi po kwentong barbero, yun, totoo po yun, mga kapatid. Kaya kayo, kung gusto nyo maging pastor, itong mga kalalakihan natin dito, gusto nyo maging pastor, susubukin kayo ng Panginoon, yung tapang nyo sa pananampalataya. Yung bang talagang, parang yung ulo mo hinihipan, parang plastic balloon. Pagpasok mo sa isang kwarto, parang lumalaki ulo mo. Di ba pag lumalaki ulo sa mga cartoons, di ba lumalaki din yung mata? Ganun yon. Mararamdaman mo talaga. Mararamdaman mo may ibang espiritu doon. Anong gagawin mo? Tapos magre-review ka ng demonyo. May sapi ng demonyo. Magre-review ka, nakapikit ka. Mamaya may black eye ka na. Hindi ka dapat pipikit-pikit doon. Alam nyo kung bakit? Kakawawain ka nun. Tignan mo siya, eye to eye. Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Ayan. Titigan mo siya. Hanggang sa matunaw siya, mga kapatid. Dati, ang daming karanasan, mga kapatid. Di pa ako nagpapastor noon. Sabi ko, puro naman kademonyohan itong nangyayari sa buhay. Pero yung pala yun, kasi paano mo isasahalin sa kapatiran yan? May isang kapatiran sa pastor. Si sister ganito, sinasapian. Pumunta ka dito. Sabi ko, natutulog ako eh. Kayo na muna. Hindi, pastor, kailangan ka dito. Sabi ko, mga kapatiran na to, hindi pa lumago. Sabi ko. Ang totoo nung takot ka rin naman pala eh. Sige, pupunta ako dyan. Pero patagal-tagal pa ako. Pray muna ako sa bahay, Lord. Sabi ko, baka sa akin sumama yung Lord. Talagang sabi ko, mapapahiya ako dito, Panginoon, pag hindi lumayas to. Pagdating ko ngayon, kapatiran. Pero kapatiran siya sa ibang lugar, sa ibang probinsya, nagpunta lang dyan sa Maynila. Pinuntahan ko doon. Talagang hawak-hawak nung ate niya, tsaka yung isang kapatid sa paa. Mga ganon-ganon, walabas yung dila. Sabi ko naman, tsura nito, pangit-pangit, hindi mo nyo na ito. Di yung kapatiran, sabi ko, ikot kayo, paikot, pray kayo, umawit kayo. Awit sila. Ay ko, wag na yung
Wag na yung mga revival song. Yung mga ano na, walang imposible sa Panginoon, ganyan. O yung mga in the name of Jesus, awit kayo. Awit sila. Ako naman nag-iisip, sabi ko, Lord, gusto ko na pag nireview ko ito, Panginoon, gusto ko ipakita sa marami na nandito ka talaga. Hindi ako nag-pray hanggat di ko naramdaman yung presence of God. Wag na wag kayo magre-review hanggat di nyo nararamdaman yung presence of God. Mapapahiya kayo. Di, hinintay lang namin. Siguro nagtitingin siya ang kapatid mo, tagal na mag-pray ni pastor. Sige, awit lang kayo. Awit lang kayo. Awit lang. Habang umaawit, yung medyo kumakalma siya. Tapos biglang didilat, titingin sa akin. Sabi ko, naku, pangit na itsura pala ng demonyo. Hindi yung kapatiran na, hindi mo niya. Pag nung naramdaman ng mga kapatid yung presence, nag-rebuke na ako. Nilapitan ko na. Sabi ko, kumain na ba to? Sabi niya, hindi pa, pastor. Magmula niyang kagabi. Sabi ko, kaya hindi niya kaya. Sabi ko, mamaya, after natin ipag-pray yan, subuan niyo. Kasi kumakalma naman siya eh. Tapos pinag-pray. Nung pinag-pray, ramdam ko talaga mga kapatid. Sabi, pastor, patungan mo ng Bible, patungan mo ng Bible. Sabi ko, ilang Bible yung dala-dala nila, nakadagan lahat dito. Huwag niya mamamatayan. Sabi ko, isa lang. Ililibing sa Biblia. Ililibing sa Bible. Isa lang. Rebuke. Ayun. Medyo kumalma siya. Tapos pinakain. Sabi ko, pakainin nyo. Kumain, pinom ng tubig. Tapos maya-maya lumakas na. Pray ulit. Tapos nararamdaman ko na parang, naman na siya, wala na, pero nararamdaman mo na parang, pa siya, hindi pa siya, parang iyak pa siya ng iyak. Pray na naman. Hanggang siya nakakapagsalita na siya, hindi na tinantanan ng prayer. Wala na. Minsan mga kapatid, bigyan din kayo ng Panginoon ng wisdom. Kasi pagod yung katawan. The spirit is willing, but the flesh is weak. Minsan kahit na gustong-gusto ng kaya mong palayasin yan sa katawan mo, pero mahina ka, hindi mo kakayanin. Kaya pag kayo bigyan din ng wisdom ng Panginoon, pakainin nyo muna bago nyo i-rebuke. Kasi lalaban yan eh. Kailangan lumaban yung katawan niya, mga kapatid eh. At pag nagre-review kayo, huwag yung parang, sige na naman, please na, 3 hours na kami. Umalis ka na, demonyo. Hindi gano'n, kapatid. I-rebuke with authority. Everybody say amen. Okay, let's go back here. Okay? Beware the love of money. What we love, we will obey. Ayan. Slides number 71. What we love, we will obey. Jesus said we will obey whatever we love. In John chapter 14, verse 15. If we love Him, we will keep His commandments. If we love ourselves, we will obey our fleshly desires and use money for ourselves. It is the well-being and good of whatever we love that determines our decision. Ito maganda. It is the well-being and good of whatever we love that determines our decision. Kung ano yung ating ginugusto, kung ano yung well-being nung gusto natin, yun yung ating decision. Kaya mag-iingat ka kasi kung anong iniibig mo, yun yung sinusunod mo. Kaya kung iniibig mo ang pera, di sinusunod mo yung pera. Kung iniibig mong gawain ng Panginoon, sumusunod yung pera. Kung iniibig mo halimbawa ang mga mararangyang bagay, sumusunod yung pera sa mararangyang bagay. Kasi kung ano yung mahalin mo, sumusunod yung pera doon. Diba? Hindi ka naman pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Tama ba yon? Pwede kang magbigay nang walang pagmamahal. Pero pag nagmahal ka, kasunod dyan yung pagbibigay. Pag minahal mo kamunduhan, binibigay mo yung oras mo sa kamunduhan. Pag minamahal mo kabanalan, binibigay mo yung iyong buhay sa kabanalan. Kung ano yung iyong iniibig, yun ang sinusunod mo. Everybody say amen. In Romans chapter 6, verse 16, next slide please, sabi niyang New Living Translation, don't you realize, please, sabi niyang New Living Translation, don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey. You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God. Money is controlled by mammon. If we love money, we will consistently mammon. If we love money,
we will consistently obey what our love of money dictates to us. If we consistently obey what our love of money says, we will become enslaved to it and come under the control of spiritual wickedness. It isn't just coincidental that people who love money fall into all sorts of evil. When one loves money, he begins to obey the dictates of spiritual wickedness with his flesh. This is why when one loves money, pag ang isa daw ay minamahal niya ay pera, he begins to obey the dictates of spiritual wickedness. Kasi yung pagmamahal mo sa pera, yung pagbibigay mo ng sobrang pagpapahalaga at affection dun sa pera, kung ano si pera sa buhay mo, yun yung mga bagay na susundin mo rin o gagawin mo. Anong mga katumbas ng pera? Halimbawa, ano ba ang, kaya nga sabi niya, kaya doon nag-uumpisa yung source of evil kasi kung ano yung dinidikta ng spiritual wickedness. Kasi nga, the money is not wicked. Ulitin ko, hindi masama ang pera. Pero yung espiritong inilalaan mo, nilalapat mo doon sa pera, yun yung masama. Lapatan mo ng pag-ibig yung pera, ayaw ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos ng mammon, at the same time, siya yung Diyos mo. Lapatan mo ng ang tawag ito, ano ba ang tamang pag-iisip tungkol sa pera? Anong tamang pag-iisip tungkol sa pera? Financial aid. Anong tawag mo? Sabi mo? Ano? Oo nga. Pero ano ba dapat ugaliin natin sa pera? Diyos o alipin? Alam yung sagot. Alipin. Lapatan mo siya ng espiritu na siya'y alipin. Anong gagawin mo? Pag may sinasabi siya, pakikinggan mo ba? Alipin mo yun eh. Ikaw ang Diyos nun eh. Pero pag ginos mo siya, inibig mo siya, kung anong sasabihin niya, sabi kanina, kung sinong inibig mo, yun ang sinusunod mo. Iniibig mo yun. Kung may sinabi siya, susundin mo yun. Mayroong money talks eh. Kaya nga, nagsasalita pala ang pera, pastor. Akala ko walang buhay. Money talks. Boy, yung enforcer, ikaw ay nahuli. Oo. Hindi ka na magsasalita. Sir, sa susunod, sir, ha? Ulitin mo, para magkapera ulit ako. Money talks. Money talks. Nagsasalita ang pera. It's because of the way how we treated money, it really gives source of evil. Yan. Next natin, bilisan natin. Covetousness is idolatry. Ito ay Diyos-Diyosan. Next slide, yan. Colossians chapter 3 verse 5 in the New Living Translation, it says, so put to death the sinful, earthly things lurking with you. Tinan niyo, mga kapatid, meron palang mga sinful, earthly things that lurking. Ano yung lurking? Ano tawag yan? Paikot-ikot sa'yo, that surrounds you. Have nothing to do with sexual immorality. Sa AMD. Ano ba yung AMD natin? Sila Brother Ronald nandun, di ba? Narinig nyo, Brother Billy, narinig nyo yung lesson ko? Huwag nyo ikukwento kahit kanino. Ha? Atin lang yun. Promise nyo yun, ha? Ito sa kanila. Pag tatay na sila, kwento nyo. Pero pag sa wag. Medyo kinabahan ako nung pagbaba ko. Sabi, nakita ako, may mga LM pala doon. Oo. Parang nagsisi ako ng konti, mga kapatid, sabi ko. Kasi nung may mga media, pala doon, yung mga kababaihan, sabi ko. Susunod, hindi na ako AMD speaker ninyo. hindi na ako kukunin doon, sigurado. Impurity, yan. Have nothing to do with impurity. Lust and evil desires. Don't be greedy, for a greedy person is an idolater. Greedy person is an the things of this world. So pag ikaw, greedy, ano bang Tagalog nitong greedy? Sakim, masakim. Alam niyo mga kapatid, ingatan natin yun ha. Tinuturuan ko minsan yung mga taga-care saints, yung care saints, sabi ko sa kanila, kayo huwag kayo masyado nagpapalata. Paghandaan,
pa-demure-demure dapat kayo. Hindi yung, tara na, kain na. Parang, attack! Tapos pag kumuha ng pagkain, sabi, tira hapon, di tama. Bakit? Cover eh. Tira hapon, di tama. Bakit? Cover. Yung kanin, yung pansit, yung ano, puto, yung ano, kung ano dyan. Ay, kanin baboy ba yan? Sabi ko, huwag ganun, napaghahalata tayo. Hindi naman sa pagkaan ng mga kapatid, akala natin pera lang yan. Pati mga bagay. Alam niyo magandang nasa huli ka. Alam niyo magandang yung ikaw yung tinatawag, kain ka pa. Kesa nun yung, huy, kumakain ka na naman. Di ba? Iba yun, di ba? Huy, kain ka pa. Pwede yun eh. Pero sabi, huy, kakain ka ulit. Pangit yun. So, halimbawa, kahit saan, mga bagay, pera, huwag tayo yung parang we greed. These things are, anyway, will pass away. Pero ito, espiritu yan. Pag meron ka daw ganyan, magiging idolater ka. Sumasamba na sa Diyos-Diyosan. Ayahin ng Panginoon yun. Kaya kahit simple lang, kahit pupunta kayo sa mga bahay-bahay, bibisita kayo, kahit kapatiran, mga kapatid, huwag abusado. Ha? Punta tayo sa bahay ni Sister May. Kasi, birthday ni Brother Francis. Hindi punta. Pagdating doon, bukas ng rep dito, bukas ng rep doon. Pasok sa kwarto, pasok. Alam niyo mga kapatid, nakakahiya kaya yan. Ako, never akong bumisita. Tapos tinuturo ko to etiketa. Pag bumisita ako sa bahay ng kapatiran, kung saan ako umupo, doon ako tatayo pag uuwi. Hindi mo ko mapapaupo dito, umpisa, bandang huli nasa kusina na. Pagpasok sa bahay, Sister May, ang ganda naman ng, Sister May, ang ganda naman, Sister May, ano ba to? Akyat bahay ba to? Para tinitingnan na yung mga gustong nakawin. Painom ng tubig nandun sa rep. Uy, dami yung, mga kapatid, nakakahiya yan. Kristiyano tayo. Ingat kayo dito, mga kapatid. Amen. Makikiihi. Paglabas, uy, sister, ang ganda ng ano nyo. Yung ano nyo, ang mahal siguro ng binili mong gano'n. Huwag kayo magko-comment ng gano'n. Mag-iisip yung kapatiran, ano pa to? Ba't ganito sila? Lahat na ng pinupuna. Huwag pong gano'n. Kung kayo pupunta sa bahay ng kapatiran, kapatiran na ha, observe ethics. Christian tayo eh. Sit down, behave. Pag sinabing na, what do you want? Juice, soda, or water? Ay, sister, Brad, anything that you want to share. Pero, okay lang ako. Yan. Hindi yung, meron ba kayong ano dyan? Meron ba kayong tubig na, ano yung tubig na yun? Yung ano? Hindi, yung gusto ko kasi yung ano, yung Pocari Sweat. Pocari Sweat na lang. Pukpukin kita dyan. Buray mo, hingi ka ng tubig, gusto mo pa may brand. Yan. Pag pinakain, kumain, yung sarap naman ito. Meron ka pa ba nito? Alam mo, si Brad, paborito niya to. Pakibalot mo naman. Ibabalot kita. Kaya, mga kapatid what I'm trying to teach is yung kung saan nagsisimula yung spirito. Let us be, ang tawag dyan, bridled. Tayo ay marendahan sa mga ganyang bagay. Amen po ba? Simple, maliit na bagay, pero kapupulutan ng aral. Paglabas nyo sa bahay ng kapatiran, bless sila. Isip nila na, napaka-etiketa nung kapatid ko, marunong siyang tsaka huwag kayong bibisita mga kapatid ng alanganing oras. Bawa, mga 11:45. Wag. Alam niyo, ibig sabihin, di ba? Di ba? Mga 6:45, mga ganyan, wag. Bibisita kayo ng mga alanganing oras na hindi agahan, hindi tanghalian, hindi hapunan.
At ako dati pag bumibisita ako yung may dalang merienda, lalo sa Bible study ko. Nahihiya ako dati kasi mga kapatid, yung bang, alam mo, minsan may nakita akong kapatiran, alam kong mahirap ang buhay nila. Nung alam na magba-Bible study ako sa kanila, bumili ng ganito, bumili ng ganon. Nakikita ko yung buhay nila, hindi sila ganong karangya. Alam niyo mga kapatid, umiyak ako sa Panginoon pag uwi ko. Sabi ko, Lord, ayaw ko maging burden ng mga taong ito. Sabi ng Panginoon, di magbigay ka. Yung iba impression, di magbigay ka. Sumunod na Bible study, inunahan ko. Pagdating ko doon, hindi ko sinabi anong oras ako dati, pagdating ko doon, may dala na akong merienda. O pastor, ano to? Merienda natin yan, sis. Tapos natin yung Bible study, yan ang kakainin natin. Pastor naman, nagdala ka pa. Hindi, magmula ngayon, magagalit ako sa iyo, tuwing pupunta ako, maghahanda ka. Okay lang kung milyonaryo yun. Alam ko naman, isang kahit santuka lang din yun eh. Pero ayaw nilang maging, ano yun, yung maging greedy, nagsishare sila. Pero wag naman tayong abusado. Let's be a blessing sa iba. Everybody say amen. Kaya pag pupunta kayo sa bahay ni Pastor James dyan, kakatok kayo dyan, alam nyo na ibig ko sabihin. Huwag yun nang hintayin si IB magdalabas ng merienda. Kayo na magdala. Anong paborito mo, sis? Na-joke lang. Totoo yun, mga kapatid. Kasi let's be a blessing para pagpalain tayo ng Panginoon lalo. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Okay, so we have reached our time, mga kapatid. Any questions muna? Tanong. Ayaw kong tapusin kagad kasi kapag tinapos ko ito, sa next chapter natin, medyo iba yung magiging context ng next chapter na ito eh. Okay. Any questions? Any addition? Brother Ray, do you have anything to add? Wala. Okay, kapatid, sa'yo. Tatanong ko lang po kung yung tungkol po sa, di ba sabi niyo po yung pag bisita sa bahay, yung bawal yung sigarilyo sa loob, saka yung pag-iinom po. Yung mga ano po, yung mga toys na yung katulad ng dragon, mga buhaya, mga snake. Di ba isa po yan sa mga pinapasukan ng ano, ng masama po. Kasi napakinggan ko po sa ano na yung mga ganong toys ay pwede papasukan po ng masamang espiritu. Totoo po ba yan? Kasi nakakapasok daw po sila sa mga ganong toys. Okay. Kasi men depicted pangit, pag demonyo pangit. Pero pag binasa mo ang Biblia, si Satanas hindi pangit. Tama, Pastor James? He was created with beauty. Pero ang tao, nag-depict dahil sa yung evilness, pangit. Kinonect natin yung pangit kay Satanas. Kaya tingnan natin kay Satanas, pula, may sungay, may buntot, may pangil. So we depicted that Satan is pangit. Actually, walang nilikha ang Diyos na pangit. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Hindi siya pangit. When God created the angels, they are all beautiful. Son of the morning ba siya? Ano sabi sa, ano ba? Son of the morning, and he was created with beauty. With beauty, ha? Ngayon, bakit ko sinasabi yon? Ngayon, evilness will only come when you put affection on it. Di ba sabi nga, money is the root, the love of money is the root of all evil. Alisin mo yung money. The love of toys, the love of cars, the love of house, the love of men, the love of lahat. The love of gadgets, lahat ng lapatan mo ng pag-ibig mo, magsisimula doon yung evil. Ngayon, laruan. Siyempre, may mga anak tayo. Huwag nyo naman paglaruin, mga kapatid, ng bayolente. Kasi nasa magulang din yan eh. Papanoorin ng cartoons. Ano yung mga cartoons? Yung mga suntukan, mga saksakan, mga, di ba? Alam mo yun, yung tawag yun, bayolente. Okay. Ha? Nung unang panahon, batibot lang alam ko eh. Alam niyo, naabutan niyo yung batibot? si Kikong Matching. Oo. Si Pong. Yun lang naman yung unang panahon. Pero wholesome. Pero, it doesn't mean
na hindi na magiging violento yung tao. Kasi alam nyo, sa bahay, tinuturuan nyo ng ganun. Pero pagdating sa eskwela, ang kaklase, mga kwento, mga pinapakita sa cellphone, yung mga, anak ko, nagsi-cellphone, yung bunso ko. Ang mga pinapanood niya, yung mga, ano yun, yung Roblox na baril-barilan. Ay ko, nak, sama yan. Beng-bengan yan eh. Kasi beng-bengan tayo. Beng-bengan yan, sama yan, sabi ko. Ano gusto mong sunood ko pa? Eh, nood ka iba. Huwag yung beng-bengan. Masama yon. Kaya pag nahuhuli ko siyang nanonood nun, ano yan? Isi-switch niya kagad. Matalino eh. Marunong siyang magano. Roblox, papa, yung gawa-gawa. Ay, nasa atin. Ngayon, meron ka mga dragon. Ang anak ko, hilig-hilig niya yung mga Marvel superheroes. Ano ba yung mga Spider-Man? Marvel ba yan? Marvel. Yung Spider-Man, Iron Man, lalaki pa ng binibili ko mga karakter sa kanya kasi gustong-gusto niya yon. Mayroon pa siyang pinabibili sa akin, yung dragon. Yung kalaban ni Kangkong. Kasi tawag niya kay King Kong, Kangkong. Hindi, si Kangkong. Sabi, Papa, bili mo ko Kangkong. Yung kalaban niya, yung dragon, yung si Godzilla. Si Godzilla, di ba? Ano yun, yung Godzilla. Kangkong yung tawag niya. Bili mo ko, Papa. Sabi ko, bili ko na lang sa'yo si Kangkong. Wag na si Godzilla. Meron siyang isa na may binigay sa kanya, yung parang dragon na bumubugan ng apoy. Ang mahal ng bili niya, 2,000 pesos. Sabi ko, anak, laruan lang yan ha. Tanong, kung sinasapian ba ng masamang espiritu yon? Sa tingin ko, sa panahon ni Chucky, oo. Si Chucky, yung panahon si Chucky, Brad, yung dal na nananaksak. Pero hindi ko siya pinapapanood ng ganon. Never ko ang anak ko, may Netflix pero hindi sila nanonood ng horror. Yung lola nila, mahilig manood ng horror. Kasi nung panahon kasi ng Regal Shacker, sino siya yung Regal Shacker, nanonood nung unang panahon. Ganon yung mga, gustong-gusto ng lola nila. Pero pag nanonood yung anak ko, sabi niya, ayoko nood pa. Bakit? Katakatakot. Yung nakakatakot niya, katakatakot. Ibig sabihin, Brad, ang gusto kong puntuhin, you can instill to your people, to your child, to your children, na kahit na may evil, na yung presence of evil nandoon, pwede nilang layuan. Ngayon, kung may kakayanan ka, Brad, na huwag mong palaruin yun, huwag mong bilhan ng ganun, okay din yon. Pero yung tanong na, sasapian ba yon? I think, for me personally, I don't believe on that. I believe there is a devil. But the devil will not possess anything that has no life. But the devil will possess something that has life. And that is man. Kasi halimbawa, ito, pasukin ito ng masamang espiritu, magaganon-ganon dyan. Anong nangyayari? Wala, papanoorin lang siya. Okay niya? Pero yung espiritu pumasok sa iyo, masama. Makakagawa ka ng bagay na mas masama. Pero ito, walang magagawang masama. Kaya yung Brad, kung ito laruan, pinasukan ng masamang espiritu, kaya niya. Pero hindi niya gagawin. Bakit? Wala itong magagawang masama. Kaya ganon-ganon lang yan. Pagkanta mo dito, ang boses mo, boses duwende. Diba? Ganon ang boses mo. Walang magagawang masama, pero papasok siya sa tao para makagawa ng masama. Kaya sa laruan, kung maiiwasan, paano sa ribulto, Pastor? Ribulto. Meron ba kayo na obserbahan na tumatawang ribulto, gano'n? Gano'n. Wala, di ba? Kasi it has nothing to do with man. Ang gagawin lang ng tao, sasambahin yon. Doon siya nagkakaroon ng audience, pagsamba. Kaya sa laruan, Brad, kung maiiwasan, huwag palaruin. Okay. Pero yung, anak, may demonyo yan. Nagsasalita paggabi. Di baterya yun eh. Natural. Kaya wag yung riregaluhan ng anak niyo ng ganon. Hanggat maaari. Kung may nagregalong iba, tanggapin. Hindi yung, ano ka ba? Ang sama-sama mong ninong, bakit? Nagregalo ka ng Chucky. Hindi. Wag yun na, tanggapin nyo lang. Pero, kayo naman balot ng panalangin, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa inyo. Tandaan nyo palagi, sa loob ng tahanan, huwag nyong papasukin ng anumang espiritu. Kung yung laruan ay nag-i-invite ng masamang espiritu, it's your discretion, throw it away. Pero kung hindi naman, yung nag-i-invite ng espiritu dyan ng masama, yung mga galing sa labas.
Kaya nga mag-ingat kayo ng pagpapasok sa inyong tahanan. Birthday yan, dibu, o anumang bagay na nag-rejoice kayo, mag-ingat kayo sa taong papapasukin nyo. Mag-invite na lang kasi kayo ng Christian. Kapatiran na lang si Pastor, tawagan niyo, Pastor James, punta ka dito, bakit? Nanalo ako sa loto eh. Pag, di, gusto ni Pastor James yan. Di ba? Kahit pa paano, text nyo rin ako. Baka available ako, di dalawa na kami. O, di ba? Maki-rejoice kami. Yay! Ganon, no? Makikipalakpak kami dalawa ni Pastor James. Yan, no? Ano pa? Salamat, Brad, sa tanong mo, ha? May tanong pa, Brother Ronald? May tanong ka? Wala. Nanalo sa loto. Tawagin nyo talaga si Pastor pag ganon. Wala nang tanong. Kayo dito, katawa kayo ng tawa. Wala kayo dyan. Wala kayong tanong. Okay, sige. Walang tanong, tayong lahat, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Praise God. Amen. Clap your hands to the Lord. Hallelujah. Amen. Tandaan natin, mga kapatid, money is the root of all evil. Let us not love money. Okay, let's bow our heads. Lord Jesus, we thank you, Lord, for your presence today. Bless all these people, Lord, that listens to your word. I pray, continue to improve their finances, Lord. And especially, Jesus, huwag silang magkaroon, Panginoon, ng pag-ibig sa salapi. Bagkus, pag-ibig sa iyo, Panginoon, upang patuloy nila ito, O Diyos, magamit ang kanilang salapi bilang alipin na kung saan ito, Panginoon, hallelujah, ay magagamit mo sa iyong kaharian upang mag-grow ang church, Panginoon. Patuloy mo pagpalahain ang resources ng bawat isa. Bless their hands, Lord, the work of their hands. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Let's give our Sunday school offering. Amen. Dito, sister, yung sa love offering. Huwag kang magkukwento. Hello, sister. How are you? Happy? Magkukwento ka po. Huwag magkukwento, ha? Opo, opo.
Praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. According to Psalms chapter 103, verse 1, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Mga kapatid, alam ko mga kapatid, tayo ay may kanya-kanyang istorya sa buhay. At alam ko mga kapatid na lahat tayo ay may gustong sabihin sa ating Panginoon. Pero pumunta ka ba dito para humingi sa ating Panginoon? Hindi ba dapat mas purihin muna natin siya? What can you offer to our Lord Jesus? Anong sabi sa verse? All that is within me. Kung anong nasa puso natin, ibigay natin lahat yan sa ating Panginoon. And everything will follow, mga kapatid. Hindi mo pa sinasabi, alam na yan ng Panginoon. Hindi mo pa ina-utter sa Kanya, susolusyonan na yan ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Let's focus our lives, our spirits, and our hearts to our Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Into your hands I commit again, with all I am to you, Lord. Hold my world with the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing.